Kaya magandang araw. Ito na naman ang inyong Kuya Kalbo, ang chef ng Kuya Kalbo's Kitchen. Kuya Kalbo. Yan. Kamukhang kamukha ko ba? So ngayon, gagawa tayo ng puto bumbong dahil malapit na ang September 1. So magki-Christmas na, malapit na ang simbang gabi. Yan. Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng puto bumbong. Lalo na yung mga wala sa Pilipinas, yung mga walang yung bamboo steamer, yung mismong ano. So eto, pwede to sa inyo, yung mga nasa ibang bansa na walang mabila nung mismong ano, traditional na lutuan ng steamer ng puto bumbong, yung kawayan. So ito, ituturo ko sa inyo, pwede natin gawin yan kahit wala tayong bamboo steamer. Pero ako dito meron akong bamboo steamer. Pero ang gagawin natin ngayon, yung walang bamboo steamer, DIY. Yan, Kuya Kalbo's Kitchen. Yan. September 1, pwede na tayong magbenta ng puto bumbong. Ayan, maraming ano dyan, maraming nag-aabang sa puto bumbong, lalo na nandito sa ibang bansa. Okay, sisimulan na natin. Hindi na natin patatagalan at ahaba ang video. Yan, ang Kuya Kalbo nyo, makintabang ulo. Boom. Yan po, wag na natin patatagalin. Simulan na natin. Napakadali po ng ingredients ng puto bumbong. Napakadaling gawin. Ayan. Ang mga kailangan lang natin, eto. Hindi na natin kailangan magmakahirap pang maggiling at magbabad ng bigas na ng ano, yung malagkit na bigas. So meron ng glutinous flour. So ganyan lang. Glutinous flour. Main ingredients yan. Rice flour. Para yung puto bumbong natin hindi siya sobrang lagkit at hindi matigas pag lumamig. So itong aking puto bumbong, kahit malamig yan, masarap pa rin. Yan. Siyempre, ang star margarine at ang ating niyog. Yan. Buti dito sa Qatar may nabibiling ganito, yung fresh, bagong kayod. At kailangan natin ng tubig. Yan. At ako ay naglalagay ng, siyempre, para kompleto ang ating kulay ng puto bumbong, ang ating ube flavor. Yan. At para talagang kompleto at malasahan natin at maamoy natin yung medyo maasim-asim, yan ang ano ng puto bumbong eh, yung galapong. So lalagay tayo ng instant yeast. Yon, gano'n lang kasimple, napakadaling gawin. So maglalagay lang tayo ng 3 cups ng glutinous flour. Madaling mabili yan. 1, 2, 3. Yan. Tapos maglalagay tayo ng 1 cup ng ating rice flour. Yun. Pwede pang hanap buhay, magandang pang hanap buhay. 1 cup. Okay. Yan. Tapos syempre ang ating tubig. Okay. Tapos maglalagay na tayo ng ating pampakulay, ube. Patuloyin lang natin. Ganyan lang kasimple. Okay. Tapos lagyan na natin 2 teaspoon ng ating instant yeast para magkaroon siya ng sourness. Pwede namang magano kayo, magbabad kayo ng yung bigas, yung malagkit, yun ang gigilingin nyo, babad nyo ng magdamag, tapos gilingin nyo na lang. Pwede din yun, pero mas matrabaho yun. Paras din naman yung kalalabasan. Dito ko na sa mas madali.
lalagyan natin ng tubig. Yan. Pag kulang pa yung tubig, dagdag lang ulit. Basahin. Hindi pwedeng sobrang basa. So, ang traditional talaga na puto bumbong, yung ginagamit, hindi nilalagyan ng coloring ng ube flavor. Ang talagang yung bigas na kulay yung kulay pula. So, ano tawag doon sa bigas na yun? So, dagdag tayo ng tubig. So yung tubig pala, 1 3/4 cup. Hindi 3/4. Okay? So ulitin natin. Ang glutinous flour 3 cups. Ang rice flour 1 cup. Ang ating tubig 1 3/4 cup. Tapos dalawang teaspoon ng instant yeast. At yung ating ube flavor or yung ube color, pwede rin. Pero ito, ube flavor to. So, ayan, gagawin para lang nagmamasa ng ng dough. Papasa lang tayo ng dough. Ito, gusto natin mabilisan luto. 30 minutes, lagay muna natin sa freezer para medyo mag-dense, medyo tumigas ng konti para madali siyang kaskasin. I-grater natin to eh. Yan. So, kita niyo yung texture. Dapat ganyan yung magiging texture niya. Yan. Okay. Mas madali ito kaysa dun sa yung bigas pa na ibababad nyo at napakadaling gawin. Yan, meron na. Oh. Mas masarap nga to pagka overnight nyo pang bago nyo lutuin. Prepare nyo na ng ganito, lagay nyo lang sa chiller. Mas makukuha nyo yung talagang yung authentic na puto bumbong sa atin. Yung pag sa simbang gabi, yung parang may maamoy kayo na sourness, masim-masim yun. Ganon, pagka overnight nyo siyang ilagay sa chiller. So ito, 30 minutes sa freezer, ayos din. Ganon din naman ng medyo lang, yung authenticity nung yung puto bumbong sa atin, yung may sourness, hindi pa ganun kaamoy. So yun na nga, transfer lang natin dito sa malinis na plato. Lagay lang natin siya sa freezer ng 30 minutes bago natin lutuin. Ang ganda, di ba? Meron na kayong instant galapong. Cover lang natin. Okay. Siyempre dito lalagyan namin ng expiration date para pagka may baladiya hindi na So yan, lagyan ko lang ng 1 day expiration para pagka may nag-check na taga health office, lahat yan may expiration. Yan lang, after 30 minutes. Welcome back. Ayan, habang hinihintay natin yung ating galapong na nakalagay sa freezer ng 30 minutes, i-prepare natin yung pulmahan natin ng puto bumbong. So dahil lang ating puto bumbong na gagawin ay hindi sa
bamboo steamer. So ngayon kailangan natin ng foil. Tutupin lang natin ng foil. Puporma lang natin siya ng ano, parang gumagawa lang tayo ng kanal lang, kanal. Ganun ba? So ganyan. Nakikita nyo? May ano. So parang kanal. Diyan natin ilalagay yung ating galapong. Diskarte nyo na kung gaano kalalaki yung gusto yung puto-bongbong, kung gaano kataba. Depende yan sa paglalagay yung steamer. Kung malapad, yung sa akin malapad yung steamer ko, so pwede yung ganyan kadami. So yan, yan. Nakita yung itsura, para siyang yero. Yan. Okay. Tayin-tayin pa natin 15 minutes pa bago natin pwedeng kunin sa freezer ang ating galapong. Balikan ulit natin yun. Kukunin yung galapong natin. Ito na yung na-prepare natin ng hulmahan instead ng bamboo steamer. Yan. Pwesto na natin siya sa ating steamer para hindi tayo mahirapan mag-transfer mamaya. So yan lang. Ganyan siya kasimple. Okay. Ito yung ating galapong na nilagay sa freezer ng 30 minutes. Okay? Ayan. Kailangan natin ng pangkayod kay Grita. Kuha lang tayo. Ito. Okay? Ito. Kakayurin lang natin dito sa mas malaki ganitong size. Yan. Para makuha natin yung authentic texture ng ating masarap na puto bongbong. Pupunuin lang natin yung mga ano na yan, yung ginawa nating parang mga kanal-kanal ng ating molding. Yan. DIY molding ng ating puto bongbong. Pag yung sa bamboo steamer, ginaganto rin yan, kinakadkad din. Tapos gagamitan lang natin ng ano yan, kahit tinidor or ng barbecue stick para may pantay natin. Huwag didiinan, kasi pag didiinan, mawawala yung ano, yung texture ng gusto natin. Talagang puto bongbong sa kawayan. Hindi natin makukuha yan pagka diniinan, kinumpress natin yung ano yan. So yun yung purpose ng kinakadkad natin, para maging buhag-hag, para pag naluto parang medyo may kulukulbot ba. So ito available to sa dito sa aming restaurant, Kuya Kalu's Kitchen, starting September 1. Kasi nami-miss talaga ng mga kababayan natin yung mga ganitong pagkain. So magkakaroon ako ng ano, mga seasonal na pagkain. So September 1, marami akong ilalabas na mga menu, bagong menu. Ayan. Kaya subscribe nyo lang yung channel ko para marami kayong mapulot na aral, diskarte. So ganito ang kanyang kinalabasan. Kaya parang kulukulbot. Yan yung texture ng puto bongbong. Okay. Yan, kumulo na ang ating tubig. Ilagay lang natin. Orasan nyo lang ng 20 to 25 minutes. Balikan natin yan. Yan, after 20 minutes, ito na ang ating puto bongbong. Ayan. Amoy pa lang, puto bongbong na. So, transfer lang natin yan. Prepare na natin. Ito ngayon, ikakat ko lang siya na sa gitna. Hatiin ko lang siya. Kasi pangkain lang naman to. Pero pag pambenta,
tatlong hati yan. Okay. Yan o. O, diba? Kita yung dikit. Ganyan natin. Perfect lang. Kahilahin nyo lang itong ano, iunatin nyo lang yung inyong coil. Ano natin sa pan, malinis naman natin yung cable. Ayan o. Para umiwalay. Ito yung texture. Okay. Natin dyan. Galan na rin natin yan para ano. Puto-bungbong na puto-bungbong yan. Walang pinagkaiba sa authentic yan na ay nasa bamboo steamer. Bamboo steamer yan. Medyo matagal pa magtak-tak-tak-tak eh. Ito. Yan lang. Diba? Yung ganito kalalaki, pwede nang pagkapambenta, 4 na peraso, isang order. Yun. Gawin na natin 5 para maganda. Yun ang kaganda pagka may halong rice flour. Kahit lumamig yan, hindi yan titigas. Tsaka malagkit pa rin siya pero hindi ganun ka, hindi makunat. So yan, lalagyan natin ng zoom lang natin ng konti para kita. Ayan. Diba? Ayan. Ngayon lalagyan natin ng margarine, star margarine, ang paborito ng mga Pilipino. Yun. Libre nyong matutunan yan dito. Napakasimple, step by step. Tapusin nyo lang yung video. Diba? Pwede nyong pagkakitaan, pwede pang personal na consumption. Lalo na ngayon magpapasko. Yun lang, oh. Tapos ang ating niyog. Yan ang papasarap dyan eh. Diba? Siyempre ang ating brown sugar or dark brown. Ito maganda tong asukal na nabili ko, pinong-pino. Para sa mascovado. Na, oh, meron ng puto bongbong, di ba? Ayun. Kuya Kalbole, oh. Napakasimple, di ba? Hindi tayo gumamit ng bamboo steamer, pero ang quality niya, lasa, authentic pa rin na puto bongbong. Pati texture. Basta tinapos niyo lang yung video, step by step, makukuha niyan. Mape-perfect nyo. Yan o. Kagandahan nito, yan. Yan o. Malagkit siya pero hindi yan matigas. Hindi yan siya mag-ano. Yun yung nagagawa ng rice flour na hinalo natin. Yan. Oh. Dinagdag kong yes, yun yung nagbibigay sa kanya ng yung
aroma at yung lasa niya ng pagka-fermented. So, hindi na kailangan ng 24 hours. 30 minutes. Ayos na. San Subo. Kaya nananaba eh. Ang Kuya Kalbo nyo. So, napaka-satisfying yung gumagawa ka ng sarili mong recipe, lulutuin mo, tapos makukuha mo yung expectation na gusto mo. Yun yung napakaganda pagka ikaw mismo nagluluto, no? At sarili mo yung recipe. Sarap. Partida yan, kakain ko lang. So, busin na. Mamaya, may ito pa, marami pa dito. Papasample natin yan sa ating mga customer. Pag may nag-dining dyan, bibigyan natin dito eh. Diba? Para sa September 1, may babalikan sila. Actually, hindi ako mahilig sa mga kakanin dahil sa malagkit. Pero ito, napakain ako. Nakaka-satisfied. Wala pang tagit na ito. Kasama na yung 30 minutes na nilagay natin sa freezer. Para yung mga 2 hours or less than 2 hours, meron ka ng masarap na puto bumbong. Diba? Last bite, bloated na naman ako na ito. Yun lang. God bless, may order ako eh. Subscribe nyo lang yung channel ko para sa mga susunod na mga video. So, mamadali na ako eh, may order. Kuya Kalbo, ayan, Makinta Pangulo. Babu, sa lahat ng mga kalbo.